Ayon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, lubos ng napapaligiran ang Venezuela. Binigyang diin niya na inatasan ng ganap na blockade sa mga oil tanker na may parusa na pumapasok o lumalabas ng bansa. Sa kanyang mensahe, tiniyak ng bilyonaryong si Donald Trump na patuloy pang dadagdagan ang puwersa ng Amerika na nakadeploy sa Caribbean, hanggang hindi na ibabalik ng Venezuela ang lahat ng ninakaw na langis, lupa at ari-arian sa Estados Unidos. May 10 araw ang Venezuela, 10 araw bago mawalan ng mapupuntahan ang kanilang langis, 10 araw bago tuluyang bumagsak ang bansa. Ginawa lang ni Trump ang isang bagay na di pa nagawa dati. Iniutos niya ang total na pagharang sa bansa, pero may problema. Hindi ito tatanggapin ni Maduro. Tahimik lang, pero gumawa siya ng isang bagay na walang sinuman ang nag-akala. At ngayon, magkatapat na ang mga barkong pandigma ng Venezuela at Amerika sa Caribe. Ipapakita ko sa iyo kung paano tayo nakarating dito at kung bakit pwedeng mabilis itong mawala sa kontrol. Disyembre 2025 lumabas si Trump sa telebisyon at nagbigay ng pahayag na nagbago ng lahat. Sabi niya, napalibutan na ang Venezuela ng pinakamalaking armada sa kasaysayan ng Timog Amerika. At hindi ito pagmamalabis. Noong ika-16 ng Disyembre opisyal na inanunsyo ni Trump ang ganap na blockade, talagang ganap lahat ng mga oil tanker na pinatawan ng parusa na susubuking pumasok o lumabas ng Venezuela ay haharangin. Ang dahilan, inaakusahan ni Trump si Maduro ng pagnanakaw ng langis ng Amerika at pamumuno sa teroristang grupong Cartel de los Soles at ng paggamit ng mga yaman ng bansa para suportahan ang tinatawag niyang iligal na rehimen. Maaaring isipin mong ito ay politikang retorika, pero hindi. 4 na araw bago nito, noong ika-10 ng Disyembre, totoo na ang mga nangyayari. Hinuli ng mga espesyal na puwersa ng Amerika ang isang oil tanker na tinatawag na Skipper sa gitna ng Caribbean. Sumampa sila sa barko, kinuha ang kontrol at inilihis ito. 2 milyong bariles ng langis mula Venezuela, basta na lang kinumpis ka. Tinawag ito ng Venezuela na international na piracy. Sabi naman ng Estados Unidos na pagpapatupad lang ito ng batas. Pero ang mahalaga dito ay maintindihan ang isang bagay. Hindi lang nila minomonitor ang mga barko. Aktual nilang sinasakote ang mga ito. At ang fleet na ipinadala ni Trump para gawin ito ay nakakatakot. Meron ang USS. Ang Gerald Ford, pinaka-advanced na aircraft carrier, ay may mahigit 75 eroplano pandigma na kayang abutin ang anumang bahagi ng Venezuela nang hindi kailangan ng base sa lupa. May mga barkong pandigma na may kasamang mga anti-missile system na kayang mag-track ng 12 mga target ng sabay-sabay. May isang nuklear na submarino na tahimik na dumudulas sa ilalim ng tubig nang hindi nakikita na may dalang mga Tomahawk na misil. May isang bagay na di alam ng karamihan. Isang barko na tinatawag na Ocean Trader. Karaniwan lang itong barkong pangkalakalan, tulad ng mga nakikita mong nagdadala ng kargamento saan-saan. Pero sa loob, ginawa itong mobile base ng special operations. Sinasakyan ito ng mga Night Stalkers, ang parehong elite na unit na ginamit sa operasyon na pumatay kay Osama Bin Laden. Sila ang mga piloto na lumilipad ng mga helicopter sa mga misyon sa gabi sa mababang altitude para magpasok ng mga espesyal na puwersa sa teritoryo ng kalaban. At ang barkong ito ay nag-ooperate lang sa layong 100 at 30 kilometro mula sa baybayin ng Venezuela. Naisip mo ba yon? Kahit isang segundo lang? Ang mga espesyal na puwersa ng Amerika, yung parehong gumagawa ng mga operasyon ng paghuli at pag-elimina, ay nasa maikling distansya lang ng helicopter mula sa Venezuela. At si Trump ay kakadoble lang ng pabuya para sa pagkakahuli kay Maduro sa halagang $50 milyong. Ang huling beses na nakita ng rehiyon ang ganitong kalaking mobilisasyon ng militar ng Amerika ay noong 1962. Noong krisis ng misil sa Cuba. Ngayon, may mahalagang pagkakaiba. Nagpasya na ang kabilang panig na gumanti. Dahil habang pinapalibutan ni Trump, nagdesisyon si Maduro ng isang bagay na tuluyang nagbago sa laro. Inatasan niya ang hukbong dagat ng Venezuela
na mag-escort sa mga oil tanker ng bansa. Ngayon, sinasamahan na ng barkong pandigma ng Venezuela ang bawat oil tanker papuntang Asia. Dito nagsisimula ang problema. Kapag magkasama ang barkong pandigma ng dalawang bansa sa iisang karagatan at parehong nagpapatrolya, tumataas ang posibilidad ng hindi magandang mangyari. Malinaw ang sinabi ng New York Times tungkol dito. Ang mas mataas na presensya ng mga barkong militar sa lugar ay nagpapataas ng panganib ng direktang sagupaan. Maaaring insidente lang ito, palitan ng banta, o totoong armadong sagupaan. Isipin mo ang sitwasyon. Isang oil tanker mula Venezuela ang inieskortan ng barkong pandigma, tapos isang American destroyer ang sumalubong. Nagkatitigan sila. Sino ang unang aatras kung walang susuko? At may isa pang detalye na nagpapalalo ng pagka-urgent nito. Naaalala mo ba yung 10 araw na binanggit ko sa simula? Ayon sa Bloomberg, may kapasidad lang ang Venezuela na mag-imbak ng langis para sa 10 araw. Nagpo-produce ng langis ang bansa, pero kung hindi ito maipadala sa ibang bansa, mapupuno ang mga tangke at mapipilitan silang itigil ang produksyon. Ang pagtigil ng produksyon ng langis ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa imbakan. Kaya si Maduro ay hinahabol talaga ng oras. Kailangan niyang makaalis ang mga oil tanker na yon, at si Trump ay nagpadala ng pinakamalaking puwersa militar sa rehiyon para pigilan ito. Isa itong perpektong reseta para sa sakuna. Pero mas lalo pang nagiging komplikado ang kwento. Kasi habang nangyayari ang lahat ng ito, may ibang mga bansa na matamang nagmamasid. At ang ilan sa kanila ay nagpasya na subukan kung hanggang saan ang determinasyon ng Amerika. Literal talaga. Ngayong linggo, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa barkong tangke na Hyperion. Ang kwentong ito ay nangyari sa nakalipas na 2 araw. At ipinapakita nito kung anong klaseng delikadong laro ang nilalaro sa mga oras na ito. Ang Hyperion ay barkong tangke na nakabandila sa Gambia, ngunit nagdadala ng kargamentong Ruso. Kasama ito sa mga barkong pinatawan ng parusa ng United States at nagdadala ng 300,000 bariles ng nafta na kailangan ng Venezuela. Maaaring mukhang teknikal na detalye lang ito, pero napakahalaga nito. Sobrang lapot at mabigat ang langis ng Venezuela, kaya kailangang haluan ng nafta para dumaloy sa mga tubo. Kung walang nafta, literal na tumitigas ang langis sa mga tubo. Parang dugo ito sa mga ugat ng bansa. Kapag pinutol mo ang supply ng nafta, titigil ang buong industriya ng langis. Si Hyperion. Nagkarga si Hyperion ng nafta malapit sa Murmansk, sa Rusya, noong huling bahagi ng Nobyembre at nagsimulang maglayag papuntang Venezuela. Martes, 16 ng Disyembre, inanunsyo ni Trump ang ganap na blockade. Ang buong fleet ng Amerika ay nasa highest alert at anumang barkong may parusa na papasok o lalabas ng Venezuela ay haharangin. Malinaw ang utos. Kaya, noong Huwebes ng gabi, 2 araw lang matapos ang anunsyo ng blockade, pumasok ang Hyperion sa teritoryong tubig ng Venezuela. Dumaan siya ngayon, Biyernes, 19. Nakaangkla siya malapit sa Amoy Bay, sa kanlurang baybayin ng Venezuela. Isang barkong Ruso na may parusa na nagdadala ng mahalagang nafta ang nakalusot sa blockade ng Amerika 48 oras matapos sabihin ni Trump na walang barkong makakadaan. Samantala, ang ibang mga barko ay tumutugon sa blockade sa iba't ibang paraan. Ang Agate, isang sanctioned tanker mula Rusya, ay namataang nagbago ng direksyon noong Biyernes. 2 pang barko, ang Sophos at ang Sea Maverick, ay halos hindi gumagalaw malapit sa karagatan ng Guyana. Hindi alam kung magpapatuloy o babalik. At naroon din ang Butaris, na dati nang bumalik noong simula ng buwan, pabalik ng Europa, na may karga pa rin sa loob ng barko. Pero ang Hyperion ay nakalusot, nandoon na, nakaangkla, nagbababa ng nafta. Maaaring maliit lang itong pagkatalo para sa mga Amerikano ngayon, pero isipin ang kahulugan nito. Ipinakita lang ng Rusya na kahit na may buong armada, kahit na may buong blockade na ipinahayag ng may yabang, kaya pa rin nilang makalusot. At kung kaya ng Rusya, kaya rin subukan ng iba. At hindi lang ang Rusya ang humahamon sa Estados Unidos. Ang China, na siyang pinakamalaking bumibili ng langis ng Venezuela at ang bansang pinakamalaking nagpautang sa Venezuela, ay kinondena ang blockade bilang isang unilateral na pananakot laban sa China. Hindi lang ito tungkol sa Venezuela, kundi pagpapakita rin ng halimbawa ng kayang gawin ng Estados Unidos.
Kung kayang harangin ng Estados Unidos ang mga barkong papunta sa Venezuela, kaya rin nilang gawin ito sa mga barkong papunta sa ibang lugar. Ang karapatan ng mga barko na malayang makapaglayag sa mga karagatan na palaging ipinagtanggol mismo ng Estados Unidos ay biglang nagiging kasangkapan ng pampulitikang presyon. Nagbabala ang Rusya na ang paglala ng sitwasyon sa Latin America ay maaaring magdulot ng di inaasahang kahihinatnan para sa kanluran at hindi ito hungkag na banta. Ipinakita na ng Rusya sa pamamagitan ng Hyperion na handa itong subukan ang mga hangganan ng blokeyo ng Amerika. At parehong Rusya at China ay may malalaking interes na pang-ekonomiya sa Venezuela, bilyon-bilyong dolyar sa mga pautang, mga pangmatagalang kasunduan sa langis, at pampolitika at militar na impluensya sa mga Amerika. Hindi nila basta-basta papanoorin si Maduro na bumagsak ng walang ginagawa. Pero marahil ang pinakamakabuluhang pangyayari ay hindi naganap sa Caribbean, kundi sa Washington. Dahil habang minumobilisa ni Trump ang napakalaking flotang ito, nagsimulang mag-alala ang ilang tao sa Kongreso ng Amerika. Sinubukan nilang magpasa ng mga resolusyon para limitahan ang kapangyarihan ni Trump na magsimula ng mga operasyong militar. Walang apruba ng Kongreso. Bumoto ang kapulungan ng mga kinatawan at tinanggihan ang mga resolusyon. 201 ang pabor. 213 ang tutol, maliit lang ang lamang, pero tinanggihan pa rin. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? May go signal na si Trump. Pwede na siyang magpadala ng mas maraming barko at pahintulutan ang mga operasyon sa lupa. Ayon sa anonymous source sa White House, ito talaga ang plano. Ang tunay na layunin ay hindi lang harangin ang langis, kundi tanggalin si Maduro sa kapangyarihan. Kaya ngayon, meron tayong sitwasyon kung saan may implicit na pahintulot ang presidente ng Amerika mula sa Kongreso. Meron siyang pinakamalaking puwersa militar sa rehiyon sa loob ng mga dekada at may malinaw na layunin, palitan ang pamahalaan. Nandiyan naman si Maduro. May mga barkong pandigma na nag-e-eskorta, mga oil tanker, tumatakbo ang oras dahil sa imbakan at may mga makapangyarihang kaalyado tulad ng Russia at China na nagbibigay ng suporta. Araw-araw lumalabas ang mga palatandaan na maaaring lumala pa ang sitwasyon. Na-detect ang mga F-35 fighter jet, ang pinaka-advance at halos di nakikita sa radar, na lumilipad 75 kilometro mula sa baybayin ng Venezuela. Hindi ito ordinaryong pagpapatrolya, kundi sinadyang pagpasok sa depensa ng Venezuela. Ang mga B-52 bomber, mga estratehikong eroplano na kayang magdala ng mga sandatang nuklear, ay nagsagawa ng mga demonstration flight sa rehiyon. Hindi ginawa ang mga eroplano na ito para sa maliliit na labanan, kundi para sa malawakang pagwasak. Nagpapadala sila ng mensahe. Tinawag ito ng Ministro ng Depensa ng Venezuela na isang garapalang pang-udyok. Sinubukan ang depensa ng himpapawid ng bansa at tinaya kung gaano kabilis makaresponde ang mga fighter jet ng Venezuela. Pero may mas nakakabahala pa. Naglabas ang White House ng plano para sa psychological operation. Ang ideya ay magpakalat ng mga polyeto sa ibabaw ng Caracas na binibigyang diin ang gantimpalang 50 milyong dolyar para sa pagkakahuli kay Maduro, mga polyetong bumabagsak mula sa langit sa kabisera. Pinaaalalahanan ang bawat general, bawat opisyal, bawat sundalo na maaari silang yumaman kung isusuko nila ang mismong presidente. Hindi natin alam kung ang operasyong ito ng pamamahagi ng polyeto na talagang nangyari sa malaking sukat, pero ang simpleng pagkalat ng plano ay nagsisilbi ng sandatang psikolohikal. Tumataas. Sa Caracas, pinapatingin ni Maduro ang mga general sa bawat pagpupulong at iniisip, sino kaya dito ang iniisip ang 50 milyong dolyar? Sino kaya dito ang nakausap na ng CIA? Ito ay psikolohikal na digmaan. At habang nangyayari yon, yung barko na nabanggit ko, ang Ocean Trader, patuloy pa ring gumagalaw sa dilim. Pinapatay nito ang mga tracking system nito para hindi ito mamonitor ng publiko. May satellite images na nagpapakitang malapit ito sa Trinidad at Tobago, ilang kilometro mula Venezuela. Kasama sa loob ang Night Stalkers. May mga attack helicopter na kayang magsagawa ng operasyon ng pagdakip o paninira ng walang abiso. Sinabi na ni Trump sa publiko na hindi niya isinasantabi ang ganitong hakbang. Mga pag-atake sa lupa. Ayon sa mga source, inauthorize niya ang CIA at Pentagon na magsagawa ng lihim na operasyon sa Venezuela at ngayon ay handa na ang lahat para dito. Puno ang kasaysayan ng mga digmaan na nagsimula ng hindi sinasadya.
na nagsimula sa mga insidenteng walang nagplano pero napilitan ang mga lider na mamili kung magmumukhang mahina o palalalain ang labanan. Nagsimula ang unang digmaang pandaigdig dahil sa isang pagpatay na walang nag-aakala na hahantong sa isang digmaan sa buong kontinente. May ilang krisis noong Cold War na halos magdulot ng nuclear na labanan dahil sa hindi pagkakaintindihan. At ngayon, sa Caribbean, naroon ang lahat ng sangkap para sa isa sa mga insidenteng iyon. Mga barkong pandagat na nag-ooperate ng malapit sa isa't isa, matinding tensyon, mga lider na pinipilit magpakita ng lakas, at walang direktang linya ng komunikasyon na gumagana para maresolba agad ang mga krisis. Ang rehiyon ay nasa hindi idineklarang digmaan. Ang kapayapaan ay literal na nakasalalay sa mga komandante ng barko at mga piloto ng jet na gumawa ng tamang desisyon sa mga sandali ng tensyon. Hindi gaanong napapansin ng mundo, ngunit sa mga darating na araw, maaaring mahubog ng mga kaganapan sa Caribe ang kinabukasan ng Venezuela, balanse ng kapangyarihan sa Latin America at ugnayan ng mga malalaking bansa. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tingin mo ba aabot talaga ito sa armadong labanan? O puro pressure lang ito sa politika at sa huli, may aatras din? Ilagay sa mga komento kung ano sa tingin mo ang mangyayari at kung sa palagay mo mahalaga ang video na ito, ibahagi mo ito sa isang kakilala na kailangang maintindihan ang nangyayari sa Caribe. Ngayon, mag-subscribe ka sa channel para lagi kang updated sa mga kaganapang geopolitical na talagang mahalaga. Hanggang sa susunod na video.